subscribe. Kahugot, saan ka pa huhugot ng lakas kung hindi lang ang mga kalaro mo at mga kaklase mo ang nambubuli sa'yo, kundi maging ang sarili mong pamilya. Mayroon kang mapanakit na ama at mapang-asar na kuya. Kaya mo pa kayang ihakbang ang iyong mga paa patungo sa katuparan ng iyong pangarap kung ganitong mga klase ng tao ang nakapaligid sa'yo? Well, kahugot, sabay-sabay tayong ma-inspire sa kwentong hatid ng DKB ngayon. Kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Leslie, na nag-share din ng kanyang mga litrato na nasa hulian ng kwento. Ganon din ang mga shoutout na sa last part ng story. Pero bago yan, sa mga hindi pa subscribe, napakarami po nating viewers na nanonood lang pero hindi nagsusubscribe. Baka naman pwedeng mag-subscribe. Hindi lang po dito sa DKB kundi maging sa Kahugot TV at sa SBC Simpleng Bahay Channel. Salamat in advance. At narito na ang kwentong tampok natin ngayon. Kwento ni Leslie na hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, magandang oras po sa lahat ng kahugot. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Leslie. Isa po ako sa mga avid listener at subscriber ng inyong mga YouTube programs. Nais ko lang din po maibahagi ang aking kwentong pamilya at pag-ibig. Lumaki po ako sa lungsod ng Valenzuela kasama ang lolo at lola ko, pati ang kuya ko. Hindi kami magkakasama nila mama at papa noon dahil may sarili silang mundo dati. Takot din kami sa kanila noon. Dala ng aming kakulitan ng bata, kami ay nabugbugbog. Masyadong disciplinarian si papa noon. Mabigat ang kanyang kamay. Nananakit lagi. Umiiyak ako kapag binubugbog ni Papa si Kuya noon. Wala namang magawa ang mama ko. Kaya ang lolo at lola ko na magulang ni Mama ang nag-alaga at nagpaaral sa amin noong elementarya kami. Kuya Bono, malaking babae po ako. Ibig sabihin po ay mataba akong bata noon. Simula grade 1 hanggang grade 6, ako ang pinakamalaking estudyante sa section namin. Dahil sa aking kataba noon, madalas akong nabubuli ng mga kaklase ko. Madalas akong tawaging tabatchoy, taba, tababoy, baboy, at kung minsan pa nga ay lindol ang tawag nila sa akin. Lumilindol daw kasi kapag ako'y naglalakad. Wala akong matinong kaibigan noon, Kuya Bono. Lagi na lang nila akong nilalayuan kasi amoy darak daw ako. Tiniis ko yun lahat, Kuya Bono. Minsan nga sa bahay ang tawag ni Mama sa akin ay tabatchoy. Kapag tatawagin niya ako, "Oy, tabatchoy, tawag ka ng papa mo." Tapos ang kuya ko naman inaasar ako lagi ng oink, oink, oink. Madalas akong umiyak noon, Kuya Bono. Sinasabihan nila akong, "Sus, ang arte mo, para kang nana." Yung mga katagang yun, Kuya Bono, at lahat ng panlalait sa akin noon ay hindi na nawala sa isipan ko.
Minsan, isang araw may klase kami nung grade 4 ako. May pumasok na isang teacher sa classroom namin, si Ma'am Edith. At noon ay naghahanap siya ng gustong mag-training para sa volleyball team ng school. Hindi ako nagtaas ng kamay kasi hindi pa ako marunong. Tapos nagulat na lang ako, tinuro ako ng teacher ko. Yan si Leslie. Ang laki ng katawan niya, no? Isali mo, ma'am. Sabi ng teacher ko sa teacher na pumunta sa room namin. Marunong ka bang mag-volleyball, Iha? Tanong sa akin ni Ma'am Edith. Hindi po gaano, ma'am. Sagot ko, pero ang sabi niya, pagkatapos ng klase mo, punta ka sa akin, ha? Kasali ka na sa team. Po? Di makapaniwalang sagot ko. Sige po, ma'am. Sabi ko na lang kasi parang wala naman talaga akong choice kundi ang pumayag na lang, pero kabado ako noon, Kuya Bono, kasi talagang wala akong alam sa pagba-volleyball. Gayunpaman ay nagpunta pa rin ako kay Ma'am Edith. Sakto naman na nandun na yung mga dating players sa school na nasa grade 5 at grade 6. Ako lang sa grade 4 ang naisali sa team. Simula noon, Kuya Bono, kada hapon ay nagpa-practice kami. Unti-unti ay nagkakaroon na ako ng kaalaman sa pagba-volleyball. Sa simula noon ay bangko lang ako, meaning nakaupo lang sa tabi. Hindi ako kasi kasali sa first six. Kumbaga, ipapalit lang kung pwedeng ipalit. Kung hindi, hindi ako makakapaglaro. Yun ang naging sitwasyon ko simula grade 4 hanggang grade 5. Bangko queen lang ako. Nakakatawa, di ba? Kasali lang ako sa practice namin pero sa actual game, hindi. Ayaw ko na sanang maglaro noon, Kuya Bono. Pero nung grade 6 na ako, yun na yung sinasabi nilang, it's your time to shine. At dahil na din sa mas lalo pa akong tumangkad nung grade 6 ako, 5'4" na ako noon, ako ang pinakamatangkad na player, pero ako din ang pinakamataba. Practice kami ng practice hanggang sa alam kong nag-improve na rin ako sa paglalaro. Kasi Kuya Bono, nakakapag-service ball na ako ng diri-diretso. Actually, puro pasa na nga yung mga braso ko eh. Pero tuloy pa din kami. Isang araw, kinausap kami ni Ma'am Edith at ang asawa niyang si Kuya June. Mga bata, pipili na kami ng captain ball ha kasi malapit na ang school athletic meet natin. Napagdesisyonan na namin na si Leslie ang magiging captain ball nyo. Lalong lumapad ang mga pisngi ko dahil sa ngiting yun na hindi ko napigilan matapos kong marinig ang sinabi nilang yun na ako na ang magiging captain ball. Nasabi ko pa sa isip ko noon, Kuya Bono, ang dating bangko noon, captain ball na ngayon. Dumating ang araw ng athletic meet. Iba't ibang sporting events ang ginanap. 5 schools ang naglaban-laban sa lahat ng events. Ang saya-saya ko, Kuya Bono, dahil first 6 na ako. Buong game nakapaglaro ako. Kahit na pinagtatawanan ako dahil sa katabaan ko, ayos lang. Sanay naman na ako. May panalo, may talo sa game namin. Kaya ang kinalabasan ay second place lang kami. Malungkot man dahil natalo pero kahit ganon, may saya pa rin. Pagkatapos kasi ng school athletic meet ay district meet na, Kuya Bono. Nag-usap-usap ang 5 coaches na pipili sila ng mga pinakamagagaling mag-volleyball sa bawat team. And luckily, nakasama ako. Yes, Kuya Bono, isa ako sa napiling maisasali sa district meet.
Kasama ko si Maylene at si Merby. Sabay-sabay kami nagpa-practice ng mga napiling maglaro sa district meet. Umuwi akong napakasaya, Kuya Bono. Agad kong binalita sa lola ko at natuwa naman siya. At ayun nga, Kuya Bono, sumapit ang district meet at lahat kami ay nakapaglaro. Ang saya-saya ng feelings. First time ko kasi maging masaya nung time na yon. Pagkatapos ng district meet, hindi naman kami umuwing luhaan dahil nakapag-uwi naman kami ng bronze medal. Yun ang pinakaunang medal na natanggap ko sa pag-volleyball. Simula nun, Kuya Bono, lumakas na ang loob ko. Kahit na mataba ako, kaya ko pa din palang gawin ang kayang gawin ng mga payat. At nung closing ng school year na yon, graduation namin sa elementary, hindi man ako nakagraduate with honors pero okay lang. Sabi ko noon, babawi na lang ako sa high school. And then, high school days. Sa Dalandan National High School ako nag-enroll sa Valenzuela. As usual, public school. Walang kuya ko ay sa private school. Actually, Kuya Bono, akala ko makakapaglaro ako ng volleyball or makakasali ako sa team pero hindi yun nangyari. Kung anong pambubuli ng mga classmates ko sa akin ng elementary, mas lumala sa high school. 63 students kami ng first year high school kami, Kuya Bono, sa isang section lang yon. Sobrang sikip at walang electric fan kaming gamit. Bintana lang ang pinagmumulan ng hangin kung hahangin man. Siksikan pa kami. Ang daming mapang-asar na classmate ko, minsan pa nga, Kuya Bono, pasintabi na lang po sa mga kumakain ngayon, pinahiran ako ng classmate ko ng kulangot niya. Pinahid niya sa braso ko. Tapos pinagtawanan pa nila ako. Umiyak na lang ako at tinanggal ko yung nilagay na kulangot sa braso ko. Minsan naman, Kuya Bono, sinabihan akong, "Hoy baboy, ang baho mo." Wala kasi kaming teacher nun eh. Ang baho mo, amoy baboy. Ang baho mo, amoy baboy. Ang baho mo, amoy baboy. Paulit-ulit. Ganon ang sinasabi sa akin ni Oliver, ang pinakamapang-asar na kaklase ko. Hindi ako nakapagpigil noon, Kuya Bono. Iyak ako ng iyak. Naiinis ako. At nagalit ako. Ang ginawa ko kay Oliver ay naging dahilan kung bakit hindi niya na ako binuli, Kuya Bono. Kasi sinapak ko siya. Opo, sinuntok ko ang mukha niya. First time kong ginawa yon noon, ang manapak ng nambuli sa akin. Nagkapasanga yung bahaging yon ng mata ni Oliver na nasapak ko. Umiyak si Gago. Isusumbong daw niya ako sa nanay niya. Bigla akong natakot noon at ayoko na sanang pumasok kinabukasan. Pero pumasok pa rin po ako. Nakita ko si Oliver, may black eye. Hindi niya ako pinansin, hindi ko din pinansin. Simula nun, Kuya Bono, never niya na akong inasar. At akala ko wala nang mambubuli sa akin, Kuya Bono, pero nagkamali ako. Second year high school naman ako noon. Wala pa din pagbabago, mataba pa rin ako. Takaw, tukso pa rin ako. Pero may mga naging barkada naman na ako. Sina Ana, Leo Angelo, Dayan, Abigail, Joseph, Rene at Zhao. Sila ang lagi kong mga kasama. Minsan, Kuya Bono, habang naghihintay kay Ma'am, nasa koridor ako noon nakatayo. Bigla akong inakbayan ni Lord Michael, isa sa mga classmate ko. Nagtaka ako kung bakit niya ako inakbayan. Mayroon pala siyang gagawing katarantaduhan.
Kuya Bono, sinindihan ni Lord Michael ng lighter yung buhok ko. O Kuya Bono, nag-apoy po ang buhok ko. Mabilis sa mga pangyayari, Kuya Bono, buti na lang po bandang likod lang ng ulo ko ang nasunog at hindi naman po umabot sa aking anit. Pinagtatawanan pa ako ng mga classmate ko maliban lang sa mga kaibigan ko. Agad kaming punta sa office at sinumbong namin ang nangyari. Hanggang second year lang ako sa DNHS sa Valenzuela. Pinalipat ako ng lola ko na mama ni Papa. Pinasunod niya ako kay kuya ko sa bahay ng kapatid ni Papa sa Baguio City. Sa public school pa rin ako at si kuya sa private. Pero no worries yun sa akin. Kasi noon, as long as malayo ako sa parents ko, willing akong mag-transfer. At sa Baguio, doon ko naranasan ang sinasabi nilang high school life is the best. Alam mo Papa Bono, masaya ako sa buhay ko noon. Happy-go-lucky, cutting classes, smoke, drink, makipagrelasyon ng mabilisan. Ganon ang buhay ko noon. And it was good. That life was good. Kaya lang dumating ang araw na nagbago ang lahat. Isang araw, dinalaw kami ni Papa. Gusto daw ng lolo ko na magsama-sama kaming pamilya sa iisang bahay. Si Mama, Papa, Kuya, ako at ang bunso naming kapatid. Wala na akong nagawa noon, Kuya Bono, kahit ayaw ko sana. Dahil hindi talaga kami magkasundo-sundo, ewan ko ba. Si kuya ko mukhang nagtanim ng galit kay Papa dahil sa pambubugbog niya noon. Ako naman basta ayoko lang. Mabarkada kasi ako Tapos sobrang stricto si Papa. Kahit nga nung high school na ako, nabubugbog pa ako Sinasabihan ng hindi magagandang salita. Mura, sabunot, palo, sampal. Yan ang mga naranasan ko mula sa kamay ng ama ko noon. Sabi nila matigas daw ang ulo ko. Pero para sa akin, hindi. Dahil mas gusto ko lang makasama ang mga friends ko kesa sa kanila. Kapag umuwi ako ng bahay, diretso lang ako sa kwarto ko hanggang sa lalabas lang ako kapag kakain na. Alam kong mali ito sa paningin ng iba na ayaw kong makasama ang pamilya ko sa ilalim ng iisang bubong. Pero yun talaga ang nararamdaman ko noon, Kuya Bono. I feel really bad kapag kasama ko sila. Until finally nakatapos na rin ako ng high school. Tinanong ako ng lolo at lola ko kung anong course daw ang gusto kong kunin. Sabi ko, education. Pumayag naman sila, Kuya Bono, so ayun, nag-enroll nga ako sa University of Baguio. Sa unang year, okay naman. Masipag naman ako mag-aral noon, Kuya Bono, pero sumapit ang second year ko, hindi ko na natapos. Dahil hindi na ako makatiis sa mga nangyayari sa akin noon na araw-araw pinapagalitan, sinasabunutan, minumura, kaya naglayas ako. Alam kong masama ang ginawa ko, pero yun ang naisip kong paraan upang malayo ako sa mga magulang ko. Dumiretso ako sa Laguna, sa kaibigan ko. Wala akong kapera-pera noon, Kuya Bono. Pinapakain lang nila ako. Nasa bahay lang ako ng kaibigan ko, walang ibang kakilala. Hindi din ako nagtagal doon at umuwi na rin ako sa Valenzuela dahil nandoon ang lolo at lola ko na nagpalaki sa amin.
Iyak ako ng iyak sa kanila. At medyo lumuwag naman ang pakiramdam ko noong mailabas ko ang mga sama ng loob ko. Then sumapit ang debut ko noon, January 27, 2008. Then noong February, naghanap ako ng trabaho. Swerte naman ako na natanggap sa isang gasolinahan. Nagsimula as pump attendant, then naging cashier hanggang sa naging supervisor. Doon ko na din nakilala yung tao na akala ko ay magiging asawa ko na at makakasama habang buhay. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Patrick. Nagtagal naman kami ng 2 years. Almost 3 years ako nagtrabaho at nag-decide na akong magpakumbaba at kausapin na sila mama at papa. Naging okay naman na kami. Pinaakyat nila ulit ako ng Baguio. Sabi nila ituloy ko ang pag-aaral ko at ginawa ko naman at sa tulong ng lolo Ted ko sa Amerika, nakapag-aral ulit ako. At yun ang dahilan kung bakit naging LDR na kami ni Patrick. At ang hirap pala na malayo ka sa mahal mo. And I thought everything was okay pero nagkamali ako kasi after 2 months lang mula nung bumalik ko ng Baguio, nag-break kami ni Patrick. Masakit, oo, pero ganun talaga. Lahat naman dumadaan sa breakup so I had to face it too and tried really hard to be strong, to accept the fact na wala na kami ni. Kaya lang, Kuya Bono, after 2 years, naging kami ulit ni Patrick. Pero through Facebook lang. Pero kahit ganun, minahal ko siya, Kuya Bono. But then later on, I realized na mali talaga na nagkabalikan pa kami. Kasi nalaman ko na may asawa na pala siya noon at magkakaroon na sila ng anak. Practice teacher na ako noon, Kuya Bono. Hindi ako makapag-focus noon, umiiyak ako, todo-todo. So ang ginawa ko, tinext ko yung mga kaibigan ko about sa problema ko. Ewan ko ba kung bakit sa mga tinext ko, si Aris ang unang nag-reply. O bakit tol? Anong nangyari sa'yo? Tanong niya sa akin. Bigyan mo naman ako ng ka-text tol. Pampalipas oras lang ba? Bakit naman? Basta bigyan mo na ako. Binigyan niya naman ako ng ka-text, Kuya Bono. Si Matmat, pinsan daw niya. Mabait daw ito, sabi pa niya. At doon, Kuya Bono, sa pagkakataong makilala ko si Matmat ay nagkaroon ng mga pagbabago sa dati kong boring na buhay. Ako ang unang nag-text kay Matmat. Nag-reply naman siya. Mabilis sa mga pangyayari, Kuya Bono, naging kami agad. June 2013 yon, Sunday. Malambing siya. Baby ko ang tawag niya sa akin. Sinabayan ko lang ang trip niya. Sa kabila ng katotohanang wala naman talaga akong maramdamang kilig mula sa kanya. Walang love, kumbaga. Pero ilang araw pa lang, Kuya Bono, tinext ko na ulit si Aris, pinsan ni Matmat. Tol, paunang text ko. O bakit tol? Tol, alam mo ang bait ng pinsan mo. Kaso ayaw ko siyang saktan. Ayaw ko siyang maging panakip butas. Ayaw ko siyang lukohin at paniwalain na mahal ko siya. Hindi. Hindi ko siya magawang mahalin, tol. Yun ang mahabang text ko kay Aris. At ang reply niya, alam mo, tol, huwag mo sa akin sabihin yan. Sabihin mo yan kay Kuya Matmat. Kinabukasan nga, Kuya Bono, linggo. Saktong 1 linggo na kaming mag-on noon ni Matmat. Tinext ko siya. Sinabi ko sa kanya ng diretsyo na, Matmat, pasensya ka na. Alam kong mabait kang tao. Ayaw kitang saktan. Ang reply agad niya ay, bakit?
Makikipag-break ka na sa akin? Oo. Bakit? Ano bang ginawa ko? Ang sagot ko na lang sa kanya, Kuya Bono, ay wala siyang kasalanan. Ako ang may kasalanan dahil ginawa ko lang siyang sagutin kasi gusto kong makalimot dun sa ex ko. Gusto kong makapag-move on. At humingi ako ng paumanhin kay Matmat dahil nagawa ko siyang gamitin para maibsan sana yung sakit na nararamdaman ko sa ex ko. At naging honest lang talaga ako sa kanya, Kuya Bono, kasi ayoko siyang gawing panakip butas. Akong ewan pero ang totoo, para akong nanliligaw sa kanya noon. June, July, August, September 2013, walang humpay ang pagtitext ko sa kanya umaga hanggang gabi, kahit wala siyang reply. But finally, October 4, 2013, nag-reply siya. Sobrang tuwa ako nun, Kuya Bono, kahit hi lang ang laman ng text niya. Agad ako nag-reply sa kanya ng hello. Kumusta ka na? Tanong niya. Okay naman ako. Ikaw? Eto, okay naman. Namiss kita. Mas namiss kita. Reply ko. Totoo ba yan? Baka after 1 week lang, iiwan mo na naman ako. Pasensya na dati ha. Ayaw lang kitang paglaruan noon. Kalimutan mo na yan, Leslie. Can we be friends? Kilig na reply ko. Pero mas kinilig ako sa simpleng reply niyang, oo naman, baby ko. Together again, my tears have stopped falling. The long, lonely nights are now at the end. The key to my heart, you hold in your hand, and nothing else matters. We're together again. October 6, 2013, official na naging kami ni Matmat. Long distance relationship na naman ulit, Kuya Bono, kasi nga nasa Baguio City ako at siya ay nasa Maynila. Nagtatrabaho siya noon as maintenance staff sa CCT complex sa Pasay. Actually, hindi pa kami nagkikita noon in person. Through Facebook lang kami nagkikita. October 26, 2013, finally, graduate na ako ng Bachelor of Elementary Education. Isa si Matmat sa naging inspirasyon ko maliban sa buong pamilya ko. After graduation, nag-review agad ako sa review center para sa LET exam sa January 26, 2014. December 2013, first time kaming magkita ni Matmat sa Maynila. Kabado ako ng Kuya Bono. Baka kasi iba ang itsura niya sa Facebook kesa sa personal. Yun ang iniisip ko. Pero nagkamali ako. Kung anong itsura niya sa Facebook, yun din sa personal. Unang kita ko pa lang sa kanya, ang ganda ng smile niya at hinalikan kaagad niya ako.
At niyakap ko naman siya na mahigpit. Simula nun, Kuya Bono, sobra ko na siyang minahal. Sinuportahan niya ako sa mga plano ko. Actually, Kuya Bono, may nangyari na sa amin that time. Hindi ako nagdalawang isip dahil alam ko magiging asawa ko siya, kaya naisuko ko agad ng bataan. January 26 board exam ko. Maaga ako nakareceive ng text message mula kay Matmat. Good luck, baby ko. Kaya mo yan. I love you. Siyempre, kinilig na naman ako to the bones. After ng board exam ay may nag-alok ng trabaho sa akin sa Marilao, Bulacan. Baguio to Bulacan? Malayo, di ba? Pero greenab ko yun. First teaching experience ko eh. At saka, mas mapapalipit na ako kay Matmat. Nagpaalam ako sa mama at papa ko nung una ayaw nila. Pero wala din silang nagawa. 10 p.m. ang biyahe ko at 4 a.m. nasa Manila na ako. Nagpasundo ako kay Matmat. Hinatid niya ako hanggang sa bahay. That day din nung pumunta ako sa pag-a-applyan ko ng work. Bigla kasi nag-resign yung isang teacher sa school na yon, kaya ako nag-apply. Nag-demo teaching agad ako kaso awkward kasi si Matmat yung naging estudyante ko. Sabado kasi noon, walang pasok ang mga bata. Principal lang ako at si Matmat ang nandun. Natanggap naman ako, Kuya Bono, kaso tinapos ko lang hanggang March. Sinabi kasi sa akin ni Matmat na sa subdivision nila ng ate niya, may mga private school doon. Pinag-apply niya ako. Sabi ko malayo, Valenzuela ako, Cavite yun. Sabi ko malayo, Valenzuela ako, Cavite yun. Gayon pa man, June 2014, nag-start akong magturo sa private school sa Cavite. Nung time na yon, magkasama na kami ni Matmat sa isang apartment. Live-in, kumbaga. Ginawang issue yun ng administrator ng private school. Ang hirap palang mag-asawa ng biglaan, Kuya Bono. Yun ang iniisip ko noon. Nag-aaway na kami dahil wala kaming pambayad sa upa ng bahay, pang-budget at kung ano-ano pa. Akala ko, Kuya Bono, ay maghihiwalay na kami noon dahil araw-araw kami nag-aaway. Pero nangibabaw yung pag-ibig ko para sa kanya. Tinapos ko lang ang isang taon, Kuya Bono. Napag-usapan namin ni Matmat na uuwi na lang kami sa probinsya. Dito sa Tumawin ni Isabela. Nagpatulong si Matmat sa kanyang auntie na teacher 3 sa public school. Ang kaso, dito ito sa Tumawin ni Isabela. Sabi ko, sige mahal, uwi tayo ng Isabela. Kahit sa isip ko noon, Kuya Bono, ay alam ko na hindi papayag si mama at papa. Hindi nila alam na may ka-live-in na ako. Well, I just followed my heart, Kuya Bono. And I had less care about anything else. Minsan, natitigilan ako sa mga actions ko parang mali ah. Pero with the idea na kasama ko ang lalaking pinakamamahal ko, every wrong becomes right. Kapag ikaw ay kasama, langit sa puso ang nadarama, at tunay na kaya ang sandali kong mayayakap ka, umaasa na palagi
January 29, 2015, nagpasa na ako ng pertinent paper dito sa Isabela. Sabi ng auntie ni Matmat noon, "Ay Neng, naku, kailangan mong gamitin ng apelido ni Matmat." Po? Paano po yun, auntie? Kailangan niyo muna magpakasal. Nagkatinginan lang kami ni Matmat noon at biglang natawa kami. Parang ang bilis ng pangyayari. Pakasal na daw tayo. Nang hangiting bulong niya sa akin, "Sige, pakasal na tayo." Sabay tawa kaming dalawa. Opo, Kuya Bono, kinasal agad kami ni Matmat, February 2, 2015. Civil wedding. Hindi alam ng pamilya ko na kasal na kami, Kuya Bono. Yun ang pinakamasakit na nagawa ko sa kanila. Nag-guilty ako, nagalit sila. Pero kahit ganun pa man, Kuya Bono, ako ang humingi ng tawad sa kanilang lahat. At tinanggap naman nila yon. Lahat ng pamilya ko tanggap si Matmat. Lalong-lalo na si Papa na sobrang istrikto sa lahat. Close na close si Matmat at Papa, Kuya Bono. Alam kong nagbago na si Papa. Hindi na siya katulad ng dati. Masayang-masaya naman ako. Masayang-masaya kami. Three years akong volunteer teacher. Madalas din po na nakakapag-substitute teaching na ako kaya nakabili po kami ng tricycle. Ang tricycle na ito ang unang investment namin bilang mag-asawa. Hatid sundo niya ako kahit saan akong ma-assign na school. 3 taon mahigit ganoon ang setup namin. Nakikitira lang kami noon sa biyenan ko, Kuya Bono. Hindi po madali pero kailangan makisama at magtiis. Gusto ko nang mag-give up noon kasi magpo 4 years na pero hindi pa rin ako nape-permanent sa pagtuturo. Pero sabi ni Matmat, tiis-tiis silang mahal. Ang relasyon namin ni Matmat ay hindi ko masasabing perfect. May time talaga na sobrang away kami na muntik nang mauwi sa hiwalayan. Pero hindi ako bumitaw, Kuya Bono. Mahal ko siya tsaka kasal kami. May 2018, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang principal, Kuya Bono, and finally, sinabi niya na may item na daw para sa akin. Ang sabi niya, "Les, ayusin mo na mga papers mo. May item ka na. Permanent ka na." Nag-text pa ang principal noon at ang sabi niya ay mag-report daw ako sa TND office. Wow, thank you po, ma'am. Ngayon din po pupunta po ako sa TND office. God bless po. Mabilis na tugon ko. Talon ako ng talon. Tuwang-tuwa kami mag-asawa. Sinamahan ako ni Matmat papuntang TND office. At confirm nga, permanent public teacher na ako. Agad kong inasikaso mga papers ko, Kuya Bono. Umuwi kami ni Matmat sa Baguio para kunin ang credentials ko sa UB.
May 28, 2018, Kuya Bono, lumabas ang aking appointment bilang isang Teacher 1. Sa ngayon po ay magti 3 years in service na po ako sa DepEd. Dalawa na din ang aming motor. May sariling bahay at tupa, mga alagang hayop at kung minsan ay nagpapadala ako ng pinansyal na tulong kila mama at papa, sa kapatid kong bunso at sa lola ko. Okay na ang relasyon namin nila mama at papa. Kung minsan si papa ang tumatawag sa akin, kung minsan naman ay ako. Nagkakaroon pa din kami ng pagtatalo ni Matmat pero naayos din naman agad. Maging 8 years na kami ni Matmat sa October, Kuya Bono. 6 years ng kasal pero hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nabibiyayaan ng anak. Sabi ko nga sa mga taong tanong ng tanong kung kailan kami magkakaanak sagot ko na lang tanging si Lord ang nakakaalam nito. Matagal na din kami naghihintay ni Matmat, Kuya Bono. Pero may tiwala kami kay Lord na sa tamang panahon ay mapagbibigyan din ang aming munting hiling. Sa ngayon ay nag-i-enjoy muna kami kung anong meron sa amin. Magti 3 years na ako sa serbisyo at si Matmat naman ay kasalukuyan naka-enroll sa TESDA, Small Engine Mechanics NC2. Plano din po niyang mag-enroll ng driving course because we have this dream na bumili naman ng van for family use if God permits. Dahil din kay Matmat, Kuya Bono ay nadiskubre ko ang inyong programa. Nung una, nakikinig lang kami sa mga kwentong nakasave sa phone niya. Then later on ay nahanap din namin ang channel mo. And we are now subscribed to your channel and we can say that we are now certified kahugots. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Kuya Bono. Naway mabasa niyo po ito at makapagbigay din ng inspirasyon kahit papano sa inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Ma'am Leslie. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa mundo kong wala ng kulay. Ako sa'yo ay tila ganyan din, at iisa ang ating puso't damdamin. Tayong nagsimula nito. Sana'y umabot pagsuyo. O kilo kay saya, tanggal aking kaba kapag kapiling ka. Dito sa puso ko, pag-ibig ko'y hindi na maglalaho. Huwag sanang magkalala, sinta. Damdamin ko'y hindi na magbabago. Dito sa puso ko, pag-ibig ko'y hindi na maglalaho. Huwag sanang magkalala, sinta. Damdamin ko'y hindi na magbabago. Shoutout muna kay Princess Jacinto of Aurora, Isabela. Belated happy birthday to you noong August 3. And shoutout also to Venus Hulaton of Kingdom of Saudi Arabia. Ganun din kay Andy De La Torre, who says shoutout to my family there in Quezon, Isabela, at sa mahal kong asawa at sa anak ko sa Antique. That is come from Andy. Shoutout also to Banjong Ferranil of Abra. Ganun din kay Rain Loriano of Isabela at kay Beats Ronquillo. Yun lang ang naisaling shoutout ngayon. Ewan ko sa ating tagapaglista. Hindi yata niya nakita yung iba. Ewan ko lang. Pero anyway, sa mga hindi na shoutout, marami pa naman tayong pagkakataon. Ngayon sa iyo, kahugot na
Leslie, maraming salamat sa inspiration. Talaga namang napakatibay mo. Imagine mo, sarili mong pamilya na nanakit sa'yo, nambubuli sa'yo, pero napakatatag mo, talagang kinaya mo pa rin matupad ang pangarap mo. Nagkaroon pa rin later on ng kalinawan ng isipan mo, at ngayon ay isa kang guro. Isang napakadakilang propesyon, kung hindi man pinakadakila. Kasi di ba wala tayong abogado, doktor, pulis, arkitekto, engineer kung walang teacher. So saludo kami sa iyo, Ma'am Leslie. At sa lahat ng teachers dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Isa pa, 2 taon kang nabangko sa volleyball. Pero hindi ka sumuko at dumating din yung time na sinabi mong it's really time to shine. Doon pa lang ay nakita ko na may mararating ka kasi matyaga ka, mapagtiis at determinado. And congratulations sa mga traits mong sana lahat tayo ay merong ganyan. Again, congratulations for the good and happy life that you are enjoying at sana ay mapagbigyan na rin ang iyong kahilingan na mabiyayaan ng anak. And my regards also to your husband na si Matmat. At sana matupad pa ang lahat ng pangarap niyo sa buhay. At sa inyong din lahat, mga kahugot na muling sumubaybay sa ating tampok na kwento ngayon, maraming salamat. Hanggang sa muli tayo magkakarinigan para sa panibagong kwentong hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love to kahugot mo sa bawat kwento. Subscribe.